Paano kung ikaw ang maging kabayaran sa utang ng iyong ama sa bilyonaryo sa paraang papakasal ka sa kanya? Mamahalin mo pa rin ba ang binata kung pagkamuhi ang nadarama mo sa kanya? Akin ka lang, Alice. Dahil binili kita mula kay Ramon ng 2.5 milyon. Hindi makapaniwala si Alice na siya nga binayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Valencia. At pagkalipas ng 3 taon ay dumating si Andrew Valencia upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Andrew ang kabayaran. Hindi siya papayag anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Andrew ay bibigay niya, wag lamang makulong habang buhay sa piling ito. Magandang araw mga kaibigan. Isa na muling series story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong bibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pa ang uploads. Pinuno ng matandang lalaki ang hangin sa puso niya at tinitigan ang nakasulat sa may pinto. Manuel Valencia Sr., President, Chairman of the Board. Ano nga sabihin nito kay Don Manuel sa pagkakataong ito? Kung sa bagay, madaling kausapin si Don Manuel. 20 taong mahigit ng buhay nito ay ginugol ito sa isa sa mga kumpanyang pag-aari ng mga Valencia at naging matapat itong empleyado. Kaya nga pinagkakatiwalaan itong pahiramin ng matanda ng malaking halaga dahil isa ito sa mga tapat itong pioneers noong halos nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Humaba ang palugit ng matandang Don, pero hindi nito nagawang bayaran ng malaking halagang salapi ang nautang mula sa may-ari ng multi-million paper company. Pinayuhan ito ng matanda na wag na ipagpatuloy anuman ang plano nito dahil tila ko muna itong mihila sa kanya pababa. Subalit, hindi ito nakinig. Ang pride nito ang nagtulak para wag tanggaping bigo. Ibinahid nito sa matanda ang malaking lupaing pagkaari nito sa probinsya. Subalit nung huli ay isang malaking pagkakamali ang nagawa ng matanda. Sana hindi iyon ang dahilan kaya ito ipapatawag. Hindi nito mapaniwala ang malalaman kaagad ng kumpanya ang kanyang ginawa. Kung sisingilin ng matanda ang balanse ng utang nito, ay mapipilitan itong ibayad ang natitira pang ari-arian. Ang malaking bahay ng pag-aari ng mga pamilya nito sa loob ng ilang henerasyon, ang Villa Victoria at ang lupang kinatitirikan nito. Isang katok ang binigay nito bago pinihit ang siradura at tinulak pabukas ang pinto. Tuloy ka, Ramon. Bahagya ito napatatda sa pagpasok nang makitang hindi si Don Manuel ang nasa mesa. Magandang umaga po, Mr. Valencia. Alanganin nitong bati sa panganay na anak ni Don Manuel. Nasaan ang matandang Don? Bakit si Andrew ang narito? Kailan pa dumating ang anak ni Don Manuel mula sa ibang bansa? Ani niya sa kanyang sarili. Maupo ka, Ramon. Wika nito sa malamig at formal na tinig. Kung hindi ito kinakabahan kanina, ay biglang umusbong ang sunod-sunod na panik sa puso ng lalaki ngayon. Iba si Andrew sa ama nito. Kilala ito sa pagiging strikto at walang awa, masungit at dominante. Ito ang vice-presidente ng kumpanya, subalit paroon pa rito ito sa ibang bansa upang pangasiwaan ang pag-export ng mga produkto ng kumpanya. At ayon sa balita, ay si Andrew ang dahilan kung kaya tagumpay ang exportation ng mga produkto. Nasaan ho ang papa niyo, Mr. Valencia? Nag-aalangan tanong nito. Hindi ang papa nagpatawag sa inyo, kundi ako. Mula sa pagkakaupo, ay tumayo ang binata na lalo lamang nagdagdag sa nararamdamang kaba ng matanda. Mataas si Andrew at malaking lalaki. Kung wariin ito, ay tila lang gamit itong tinutunghayan ng higante. Hindi pa marahil nakakarating sa sangay mo ang memo mula sa mga primero ng buwang ito at ako na ngayon namamahala ng buong korporasyon. Patuloy ni Andrew sa tinig na may halong sarkasam. 7 araw na ngayon ng kasalukuyang buwan at nagpapahiwatig lang na hindi nito pinagkakabalang pansinin ang mga memo ng kumpanya.
Isang tikhim ang pinakawala ni Ramon, na hindi nito gustong salubungin ang tingin ni Andrew. Kung ang pagkakautang mo lang kay Dad, baliwala sa akin yun, Ramon. Personal yung usapan yun ni Dad. At bagaman binayaran mo ang mga ari-arian mo, ay hindi naging sapat. Patuloy nito na ang isang kamay inasa pantalon. Nagsasalubong ang mga kilay habang nagsasalita. Sinulya pa nito ang mga dokumento sa mesa at muling tumingin sa kanya. Pero hindi ko maaaring palampasin ang dispal kong ginawa mo sa kumpanya. Naniningkit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hinihintay itong magsalita. Hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Unti-unti ang paggitaw ng pawis sa kanyang noo. Paano nalaman kagad ni Andrew iyon? Gusto kong malinaw ang lahat bago ko hawakan ang posisyon ni Dad Ramon. Bago pa man lumabas ang memo, gumawa na ako ng maraming pagsisiyasat sa lahat ng sangay ng kumpanya. Lalong higit ang sangay na pinamamahalaan mo dahil bukod tangi itong hindi kumikita. Patuloy ni Andrew nang hindi siya sumasagot. Matiim na nakatitig dito na tila nahulaan ng isip nito. Nag-alis siya ng bara sa kanyang lalamunan. Dinukot ang panyo sa bulsa at pinunasan ng pawis sa noo sa kabila ng malamig sa loob ng marangyang silid. Nanunuyo ang lalamunan niya. Investing funds is a crime, Ramon. Mapangarap nitong sinabi, bagaman marahan ang tono. You have been a fool para sirain ang tiwala sa'yo ng kumpanya. Nakalahati ng buhay mo dito mo iniukol. Pinayuhan ka na ni Dad na tigilan ang ginagawa mo pero hindi ka nakinig. Confidential ang report, Ramon. Walang nakakaalam maliban sa akin. Maliban sa aalisan kita sa tungkulin mo. I will not press charges. Sandali itong huminto sa pagsasalita na tila iniisip ang sasabihin. Yun ay kung babayaran mo ang napakalaking halagang naubos mo sa loob ng isang linggo. Nanlaki ang mga matang napatingala sa batang boss si Ramon. At sa nakikita nito sa mukha ni Andrew, ay natitiyak nitong hindi madaling mapakiusapan si Andrew Valencia. Pagkatapos ay tuluyang itong tumayo. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ibabahay ko natitira ko pang ari-irian sa San Miguel, Andrew. Mahinang sabi niya. Muling pununasan ang panyo sa noo. Tiyanay ko na rin yan, Ramon. Pero hindi sapat ang mga iyong halaga sa mga naubos mo. Patuloy ni Andrew sa formal na tono. Kung pairalin ko ang awa sa lahat ng mga tulad mo, walang mangyayari sa kumpanya. Hindi biro ang perang nalugi mo at isang malaking krimen iyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan. Pagkatapos, ay dumuko sa bulsa nito si Ramon at inilabas ang envelope. Binuksan at may kinuha roon at nilapag sa mesa. Ang kahuli-hulihan kong pag-aari, Andrew. Wika nito sa nagbabarang na lamunan. Tinitigan ni Andrew Valencia ang nasa mesa. Matagal at matiim. Pagkuway din ang puti ito at tinitigan ng malapitan. Walang emosyong ibinalik ang tingin sa matandang lalaki. Ipapahanda ko ngayon ang mga papeles, Ramon. Formal niyang sabi. Minuksan ang drawer at pinasok roon ang binigay nito. At saka naupo at bumuntong hininga. Mananatili ka sa pwesto mo, Ramon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng matandang lalaki. Pagkuway tumayo at nagpaalam na. Nang maisara ang pinto, ay muling kinuha ni Andrew ang kabayaran at tinitigan iyon. Ipinapasok pa lamang ni Alice ang owner jeep sa gate ng villa. Inapuna na niya ang isang Mercedes-Benz na itim na nakaparada sa garahe. Kaninong kotse yan? Tanong ni Kevin, ang kasintahan niya. May bisita ba ang tiya Sally mo? Ang ganda naman ng kotseng yan. May pangingimbulong dagdag nito. Siguro nga. Pero sino kaya ang bisita niya? Si Alice habang pinatay ang makina ng jeep at saka bumaba. Nilingon si Kevin. Tutuloy ka ba? Oo naman. Para malaman ko rin kung sino may-ari ng kotseng yan. Baka buyer ng kopra. Sad pa ng dalaga. Kilala naman natin ang sakyan ni Mr. Chua.
At saka si Mr. Chua lang naman ang pinakamalaking bar ng kopra sa bayang ito. Saad pa ni Kevin. Hindi natin malalaman kung hindi tayo papasok. Halika na. Tuloy-tuloy nang pumasok sa loob ang dalawa nang biglang bumukas ang malaking pinto ng villa at iniluwa ang isang lalaki nun lamang nakita ni Alice sa buong buhay niya. Napahinto siya sa pagakbang sa tingin pinukol sa kanya ng lalaki. Pagkatapos ay kay Kevin at muling binalik sa kanya. Madilim ang mga mata nito na tila nagmamasid sa pagkakatingin sa kanya. Nagtagal ang pagtitig nito sa kanya na hindi mo unawaan ni Alice ang matinding pagbilis ng pintig ng puso niya. Pagkatapos, inagtuloy na lalaki sa kotse nito. Sinundan ng tanaw ng di makahumang dalawa ang paglabas ng sakyan mula sa garahe at ang pagtakbo nito palayo na nag-iwan ng alikabok sa daan. Dumating ka na pala, Alice. Wika ni Sally na bumungad sa pinto. Hindi ko narinig ang pagparado ng kotse mo. Inalis ang dalaga ang tingin sa papalayong sakyan at binaling sa tiyahin. Sino bisita ninyo, Tia Sally? Sandaling lumikot ang mga mata ng matandang babae. Ano kasi? Isang daring kakilala ng papa mo, iya. May mahalaga ng bagay siyang ipinaalam sa akin. Pumasok ka na. Wika nito sa pamangkin na hindi pinansin si Kevin at muling pumasok sa loob ng kabahayan. Wala ata sa mood ang Tia Sally mo. Ang mabuti pa, tutuloy na lamang ko umuwi. Mabuti pa nga. Mag-abang ka na lamang ng tricycle dyan. Aniya, na akmang papasok nang hawakan siya ng binata sa braso. Yung date natin sa linggo, ha? Sige na. Baka marinig ka pa ng tiya. Itinulak niya ang lalaki at nagmamadaling pumasok ng bahay. Nasa bintana ang matandang babae at tinatanaw ang pag-alis ni Kevin. Pagkatapos ay binalingan ang kanyang pamangkin. Ngayon nakatapos ka na ng pag-aaral mo, Alice. Ano ang mga susunod mo plano? Tanong ni Sally sa dalaga. Hindi naman inaasahan ni Alice ang tanong na iyon. Ano kaya ang gagawin ni Alice kapag nalaman niya na si Andrew ay ang kanyang papangasawa? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Abangan niyo po ang pangalawang kabanata mamayang 5:00 ng hapon. Maraming salamat po.